Magandang araw, kumusta? Ngayong araw, ating pag-uusapan ang tungkol sa sistemang integumentaryo at mga kondisyon na karaniwang nakikita sa ating balat. Ating ding tatalakayin ang sanhi at kung paano ito maiiwasan. Ang sistemang integumentaryo o sistemang balat ay binubuo ng balat, buhok, balahibo, kuko at sweat glands. Ito rin ay importante sa paglikha ng vitamin D na kung saan ay nagbibigay ng nutrisyon upang mapatibay ang ating buto. Nariyan din ang ating kuko, balahibo, at buhok na nagbibigay ng proteksyon. Ang mga balat ay may layer. Ito ay binubuo ng epidermis, dermis, at hypodermis. Ang pinakaunang layer ay ang epidermis. Ito ang pinakalabas na patong ng balat. Ito rin ang unang depensa ng katawan laban sa mga panlabas na elemento. Mahalaga ang papel nito sa pagpapanatili ng hydration, paggawa ng mga bagong selula, at pagbibigay ng kulay sa balat. Ngayong alam na natin ang epidermis, punta na tayo sa dermis. Dito naman makikita ang mga sweat glands, hair follicles, at nerves. Meron din collagen na nagbibigay ng suporta at elastin na nagbibigay ng elasticity sa ating balat. Ang huling layer ay ang hypodermis na tinatawag ding subcutaneous tissue. Ito ay nakakonekta sa muscle at bone tissue. Meron ding adipose tissue na nagpapanatili ng temperatura ng ating katawan. May katanungan ako sa inyo ngayon. Anong skin layer ang responsable sa pagpapanatili ng temperatura? Sa dermis ba o hypodermis? Tama kayo, nasa hypodermis nga dahil doon matatagpuan ang adipose tissue. Ngayon, ating tatalakayin ang iba't ibang kondisyon ng balat. Ang ating unang kondisyon ay ang acne o tigyawat. Ano nga ba ito? Ang tigyawat ay isang karaniwang kondisyon ng balat na nagdudulot ng mga maliit na bukol at pamamaga dahil sa mga baradong pores na puno ng langis, dumi at patay na selula ng balat. Madalas itong lumitaw sa mukha, lieg, dibdib, likod at balikat. Narito ang ilang mga sanhi ng pagkakaroon ng tigyawat. Una dyan ay ang pagbabago sa hormone. Ang pagdadalaga, pagkakaroon ng buwan ng dalaw at pagbubuntis ay nagpapataas ng produksyon ng sebum. Ikalawa ay ang bakterya. Ang Propionobacterium acnes ay isang bakterya na nagdudulot ng pamamaga sa mga baradong pores. Ikatlo ay ang genetics. Ang genetics ay may papel sa pagiging madaling kapitan sa tigyawat. Ikaapat ay ang diet. Ang ilang pagkain, katulad ng matataba, ay may mataas ang glycemic index, ay maaaring magpalala ng tigyawat. At ang ikahuli ay stress. Ang stress ay maaaring magpataas ng cortisol, isang hormone na nagpapataas ng produksyon ng sebum, at makaapekto sa pagtulog, na parehong maaaring magpalala ng tigyawat. Masasamang gawi katulad ng labis sa pagkain, pag-inom ng alak, o kakulangan sa tulog ay maaari ding magpalala nito. Narito naman ang mga simpleng paraan kung paano ito maiiwasan. Katulad ng paglilinis ng muka, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng mga prutas at gulay, at pag-iwas sa stress. Ngayon, pag-usapan naman natin ang scabies o gali sa aso. Ano nga ba ito? Ang sakit na scabies ay isang kondisyon na nagdudulot ng labis na pangangate, pamamantal at iritasyon sa balat, lalo na kung ito ay kinakamot ng mahahabang kuko at marumi. Ang pangangati ay maaaring sa buong katawan o sa mga lugar kagaya ng kamay, parte sa may pulso, sa harap ng siko, sa pagitan ng mga daliri o di kaya sa may-ari. Paano ba ito nakukuha? Ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng matagalang paghawak o kontak sa balat, paggamit ng mga kumot o damit ng may taong may sakit nito. Paano ba maiwasan ang scabies? Maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng pagligo at pagsabon mabuti araw-araw,
at pagpalit ng mga kasuotan na malinis pagkatapos maligo. Painitan sa sikat ng araw at ugaliing magpalit ng lahat na ginagamit sa pagtulog sa gabi tulad ng panig, unan, kumot at mga pansapin sa tulugan. Panatilihing malinis, hugasan ng mga kamay, paa at mukha o kaya maligo bago matulog at palagiing magputol ng kuko kapag ito ay mahaba na. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang lice o kuto. Ano nga ba ito? Ang kuto o lice ay mga maliliit na insekto na naninirahan sa mga buhok sa katawan. Ito ay nabubuhay sa anit ng tao at sumisipsip ng dugo upang ito ay mabuhay. Ang infestation o pagdami nito sa anit ang nagdudulot ng pangangate. Ang mga bata ang kadalasang nagkakaroon ng kuto sa ulo. Paano nga ba ito nakukuha? Ang mga kuto sa ulo ay hindi maaaring lumipad o tumalon, ngunit maaaring mabilis kumapang. Ito ay pwede kumalat mula ulo sa ulo na pakikipag-ugnayan sa isang infested na tao o sa pamamagitan ng paggamit ng pareho o personal na suklay, tuwalya, unan, sumbero o jacket ng taong may kuto. Paano maiwasan ang kuto o lice? Ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagligo araw-araw, ugaliing labhan at palitan ang lahat na ginagamit sa pagtulog sa gabi tulad ng banig, unan, kumot at mga pansapin sa tulugan. Ugaliing i-check ang buhok o ulo ng mga bata at kung ito ay infected, ito ay gamutin agad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ringworm or buni sa Tagalog. Ano nga ba ang ringworm? Ang ringworm or buni ay isang infeksyon sa balat na dulot ng fungi na nagdudulot ng bilog, makate at namumulang pantal. Maaari itong lumitaw sa anit, katawan, singit at mga paa. Paano natutukoy ang isang buni? Ang sintomas ng buni ay una, makate, bilog at namumulang pantal na may mas malinaw na gilid. Pangalawa, pagtutuklap o pagbitak ng balat. At panghuli, pagkalagas ng buhok kung nasa anit. Paano natutukoy ang isang buni? Natutukoy ang buni sa pamamagitan ng una, pisikal na pagsusuri, batay sa itsura ng pantal. Pangalawa, Woods lamp test, pagsusuri gamit ang espesyal na ilaw. At panghuli, kultura ng balat o buhok para matukoy ang fungal species. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Una, kung lumalala o kumakalat ang pantal. Pangalawa, kung may nana, matinding pamamaga o lagnat. At panghuli, kung nasa anit o kuko dahil maaaring kailangan ng mas malakas na gamot. O mamaso sa Tagalog. Ano nga ba ang impetigo? Ang impetigo ay isang lubhang nakakahawang impeksyon sa balat na dulot ng bakterya. Karaniwang itong lumilitaw sa mukha, lalo na sa paligid ng ilong at bibig. Ngunit maaari ring maapektuhan ng ibang bahagi ng katawan. Ano nga ba ang sintomas nito? Ang mga sintomas nito ay, una, pulang pantal na nagiging paltos at sumasabog. Pangalawa, dilaw o pulot-pukyutan, honey-colored na lagib. Pangatlo, makati, masakit o namamagang sugat. Panghuli, posibleng lagnat at pamamaga ng kulani kung malala. Paano nalalaman o natutukoy ang isang impetigo? Ito ang mga paraan para matukoy ang isang impetigo. Una, pisikal na pagsusuri. Karaniwang sapat na ang itsura ng sugat upang makilala ito. Pangalawa, kultura ng sugat para matukoy ang eksaktong bakterya at tamang antibiotic. Kailan dapat kumonsulta sa doktor kapag may impetigo? Pangalawa, kung may kasamang lagnat o pamamaga ng kulani. At panghuli, kung kumalat sa mas malaking bahagi ng katawan. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang alipunga o athlete's foot.
Ano nga ba ito? Ang alipunga ay isang impeksyon sa ating balat kung saan dahilan ng isang fungi. Karaniwang naaapektuhan nito ang pagitan ng mga daliri sa ating mga paa. Ngunit maaari rin itong kumalat sa ibang bahagi ng ating paa. Nagdudulot ito ng pangangate, pamumula, pagbibitak at pagbabalat ng ating balat. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang sanhi ng alipunga. Ang pangunahing dahilan ng alipunga ay ang fungi na tinatawag na dermatophytes. Ang fungi na ito ay nabubuhay at dumadami sa mainit at basang lugar. Tulad ng madalas na pagpapawis ng paa, pagsusuot ng masisikip at saradong sapatos, paggamit ng pampublikong shower, paghiram ng medyas, sapatos o tuwalya na may alipunga at hindi pagpapatuyo ng maayos na paa pagkatapos maligo. Paano ba maiiwasan ang alipunga? So ito ang mga bagay na pwede natin gawin upang maiwasan ito. Una ay panatiliging tuyo at malinis ang paa. Gumamit ng maluwag at breathable na sapatos. Magsuot ng malinis at tuyong medyas. Huwag maglakad ng nakayapak sa pampublikong lugar. Iwasan ang paghihiram ng sapatos, medyas at tuwalya ng iba. At gumamit ng antifungal powder o spray. Isa rin sa mga karaniwang sakit sa balat ay ang bungang araw o prickly heat. Ang bungang araw o prickly heat ay isang pangangati ng balat na dulot ng mga baradong sweat ducts. Karaniwan itong lumilitaw bilang maliit na pulang bukol na madalas ay makate at kadalasang nangyayari sa mga bahagi ng katawan na natatakpan ng damit. Saan ba ito nakukuha? Nagkakaroon ng bungang araw kapag ang mga sweat ducts ay nababara, kaya't naiipit ang pawis sa ilalim ng balat. Madalas itong mangyari sa mainit at mahalumigmig na mga kondisyon o kapag nakasuot ng masikip na damit na pumipigil sa pagsingaw ng pawis. Maraming ginagawang physical activities, mainit at maalinsangan na panahon. Paano ba maiiwasan ang bungang araw o prickly heat? Ang paliligo, paglalagay ng pulbo, pag-iwas sa sobrang init, at pag-iwas sa paggamot ay ang mga bagay na pwede natin gawin upang maiwasan ito. Ngayon, atin naman pag-uusapan ang burn o sunog sa balat. Ang sunog o burn sa balat ay isang uri ng pinsala na dulot ng init, lamig, kuryente, chemical, liwanag, o radiation. Meron tayong tatlong uri ng sunog. Una dyan ay ang first degree burn. Ito ay ang pinakabanayad na uri ng sunog. Ang balat ay magiging pula, masakit, at namamaga. Ikalawa naman ay ang second degree burn. Ang balat ay magiging pula, masakit, at namamaga. Maaaring magkaroon ng blisters. At ang pinakahuli ay ang third degree burn. Ito ay ang pinakaseryosong uri ng sunog. Ang balat ay magiging itim o puti, at maaaring hindi masakit dahil sa nasira ang mga nerve endings. Meron tayong mga ilang paraan upang maiwasan ang pagkasunog, katulad ng pag-iingat sa paggamit ng apoy, mainit na tubig, at mga kagamitan sa kusina. Pagsusuot ng proteksyon na damit kapag nagtatrabaho sa mga mapanganib na lugar. Mag-ingat sa paggamit ng chemical, at mag-apply ng sunscreen bago lumabas sa araw. Ngayong meron na tayong kalaman tungkol sa layer ng balat, karaniwang sakit, at kung paano ito maiiwasan, panatilihin nating maging malinis at maalam, dahil lamang ang may alam.